May bansang mayaman sa langis, pero pagdating sa presyo ng bilihin, laging nasa danger zone ang wallet mo. Ito ang lugar na mas mahal pa minsan ang kamatis kaysa gasolina. Welcome sa Kazakhstan. Hindi ito simpleng bansa. Ito'y parang jackpot na lupa na tinamaan ng history, lamig at konting kalokohan ng mundo. Ang kalalakihan at kababaihan dito parehong sakalam sa inuman. Kaya naman minsan ang magandang kwentuhan na uuwi sa malalim na kwentutan. Tito John's TV. Una sa lahat, ang Kazakhstan ay isa sa mga Turkish states sa Central Asia at ika-9 na pinamalaking bansa sa buong mundo. Yung tipong pwede kang mag-road trip ng 3 araw pero makikita mo, hangin, damo at kakaibang bundok na masarap tumbukin. Sa ilalim ng lupa nila, grabe ang yaman. May langis, natural gas, iron, uranium at ginto. Kaya ang ekonomi nila nakaasa sa hinuhukay sa lupa. Kung titingnan sa mapa, sa taas, Russia. Sa kanan, China. Sa baba, Tajikistan, Uzbekistan at Turkmenistan. Ibig sabihin parang sandwich na napagitnaan ng mga malalakas na kapitbahay. Kaya naman hindi ka na magtataka kung bakit halos lahat marunong mag-Russian. Kung ayaw mo ng malamig, huwag ka dito. Dahil ang winter sa Kazakhstan, hindi lang basta malamig. Parang freezer na may kasamang depression. Halos kalahati ng taon panay ang snow. Kaya naman kung balak mong pumunta, huwag ka magpakahiro. Spring or summer ka na lang kung ayaw mo maging frozen siopaw. Ngayon, ito yung medyo kakaiba. Sa higit 20 milyong populasyon nila, 70% ay Muslim. Pero kumakana ng pork at mga manginginom. Yan ang pinauso ni Joseph Stalin noon at ang impluwensya ng Soviet era. Kaya ngayon ang resulta, maraming lasing, maraming aksidente sa kalsada. Pag-usapan natin ang kababaihan ng Kazakhstan. Grabe ang mga aura. Parang model sa runway kahit bibili lang ng tinapay. Marami sa kanila, halo ang lahi. Asian na may pagka-European. Pero wag kang papaloko sa ganda. Malakas ang personality ng mga to. Hindi yung oo lang ng oo. Kaya nilang i-real talk habang naka-smile. At alam mo bang hindi lang Kazakhstan tao dito? May halos 200,000 Turks din sa bansa. At may isang grupo na medyo mabigat ang kwento, ang Ahiska Turks. Noong panahon ni Joseph Stalin, pinatapon sila, pinahirapan at tinanggalan ng karapatan. Hanggang ngayon makikita mo pa rin sila sa mga village, tahimik, pero dala ang bigat ng history. Pag pumunta ka sa probinsya, may isang bagay na halos hindi nawawala sa bahay. Ang dombra. Isang traditional instrument na parang gitara. Dito umiikot ang musika nila. Maraming Turkish businessman ang nagpunta dito. Nagbukas ng restaurant, cafe, construction, etc. Pero kung turista ka, nako, mag-ingat ka rin sa taxi. Kasi may mga driver na namumurahap din sa presyo. Lalo na pag mukhang fresh from airport ka. At mas malala pa, may stereotype sila na pag galing ka ng Turkey o Azerbaijan, malamang sa alamang, big time ka. Dahil sa Turkish TV series, yung tipong lahat nakaporma. Kahit naghuhugas ng plato, nakapang-opisina. At madalas sa mansyon ng eksena. Akala nila, yun ang real life. Hindi nila alam yung iba doon sa totoong buhay, nakautang na rin online. May dark history din ang bansang ito. Dati, parte sila ng Soviet Union at dito na pumasok ang matinding kalokohan. Ginawang testing ground ng nuclear weapons ang Kazakhstan. Hindi isa, hindi 10, kundi halos 1/4 ng nuclear test sa buong mundo dito ginawa. Parang sinabi ng mga kupal noon, uy, may bakanteng lupa, malaki, kaya pasabugin natin. Ang resulta,
Halos 2 milyon na tao ang napektuhan. Marami ang nagkasakit at nagka-cancer. Mantakin mo, wala kang kaaway, tapos biglang isang araw, yung hangin, lupa at tubig, kalaban mo na. Noong 1991, bumagsak ang Soviet Union at yun, nakalaya sila. Pero ito ang plot twist. Imbes na magyabang sa nuclear weapons, sinuko nila. Binigay nila lahat. Hindi dahil mabait sila, kundi dahil nakita nila kung gaano kagrabe ang kapalit. Pagkatapos noon, parang batang bagong graduate, biglang gustong yumaman agad. Build ka agad. Construction dito, construction doon. At yung capital city nila, nagpalit ng pangalan na parang nagpapalit ng Facebook status. Dating Almaty, naging Akmola. Tapos naging Astana. At noong 2019, naging Nur Sultan. At syempre baka pwede pa ulit magbago yan anytime. Kung magagawi ka sa ibang ex-Soviet countries, makikita mo pa rin yung luma. Sirang building, kalawang, old vibes. Pero sa Kazakhstan, lalo na sa kapital, abay modern buildings, skyscrapers, construction everywhere. Parang Dubai vibes pero may konting Soviet trauma sa background. Pero ito ang catch. Sa sobrang daming building, minsan nawawala na yung kaluluwa ng lungsod. Maganda nga, modern nga, pero minsan parang ang ganda, pero bakit parang walang puso? Pero pagdating sa kalsada, dito sila disiplinado. Sumusunod sila sa traffic rules, malinis ang kalsada at pag may snow, nililinis agad. Pero syempre may sariling twist ang lifestyle nila. Kung gusto mo ng mas buhay na lugar, punta ka sa Almaty. Ito ang parang Istanbul ng Kazakhstan. Same energy, mas lively, mas maraming ganap. Pero eto na, kung maarte ka sa karne, magdasal ka muna bago umorder. Kasi ang kakainin mo pwedeng beef, pwedeng pork o karne ng kabayo. Na mas mahal pa minsan sa baka. At eto ang pinakamatindi. Kapag inimbitahan ka sa bahay nila at inihainan ka ng horse meat, hindi yan prank, hindi yan trip lang, respeto yan. Ibig sabihin, guest ka, kaya ibibigay nila yung espesyal. At di pa tapos ang pasabog. Sa Kazakhstan, may isang bagay na medyo mapapamura ka. Yung manok, halos kasing presyo ng baka. Kasi naman mas common ang livestock kaysa poultry. Ibig sabihin, mas maraming baka kaysa manok. Kaya hindi nagkakalayo ang presyo. Ngayon, pera-pera na tayo. Ang official minimum wage sa Kazakhstan nasa 30,000 tenge o 4,000 pesos kada buwan lamang. Real talk, mahirap mabuhay sa ganyan. Ang average salary naman, 150,000 to 200,000 tenge o nasa humigit kumulang 25,000 pesos kada buwan. Dito medyo okay, pero depende pa rin sa lifestyle mo. At eto ang masakit. Kamakailan lang nagkaroon ng mga pagbabago sa ekonomiya. Ang resulta, taas presyo ang mga bilihin. Puro import pa karamihan ng goods. Yung prutas at gulay galing pa sa Uzbekistan. Pero pagdating sa gasolina, nako, sobrang mura. Less than 200 tenge per liter o nasa 25 pesos lang per liter. Dahil nga mayaman sila sa langis. So habang umiiyak ka sa grocery, nakangiti ka naman sa gas station. So kung turista ka, hindi ito cheap destination. Minsan pa nga, mas mahal pa sa ibang bansa. Pero kung nakatira ka at kumikita ka ng tenge, kaya mong mabuhay, kaya mong mag-enjoy, basta hindi ka lang feeling milyonaryo. At dyan nagtatapos ang kwento natin. Kung nag-enjoy ka, like, share, subscribe. Shout out kina Judeline Munoz Andino, Mel Perez Albino ng Alaminos City ng Pangasinan, Madel Niebla ng Valenzuela City, Julius Sampan ng Tagaytay, Emerson Palatao, Claribel Giray na nasa Libya, Jason Kabawanan ng Kabagan Isabela, Leroy Garcia ng Rojas Oriental Mindoro, Jomar Sagabain ng Kabagan Isabela,
at kay Noel Nolias ng Santo Tomas, Batangas. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.